May mga bagay na hindi dapat gisingin. May mga lugar na hindi dapat puntahan. At sa Batangas, sa malalim na bahagi ng kagubatan, may isang komunidad na dapat sana ay nanatiling nakatagong magpakailanman. Pero hindi ganoon nangyari. Dahil nang dumating ang mga aswang sa barangay ni Teresita, ang kanilang mundo ay naging impyerno. Simula pa ng mga ninuno nila, ang pamilya ni Lolo Ernesto ay nagtatanim ng palay at mais sa lupang malapit sa kagubatan ng Batangas. Tahimik ang buhay. Simpleng magsasaka sila, walang kayamanan pero masaya. Si Teresita, ang panganay na anak ni Lolo Ernesto, ay 29 na taong gulang, may 2 anak na, at buntis ng pangatlo. Ang asawa niya ay nagtratrabaho sa Maynila, kaya siya at ang mga bata ay nakatira pa rin sa bahay ng kanyang mga magulang. Isang umaga ng Agosto, habang naglalakad si Teresita papunta sa palayan kasama ang kanyang ama, may napansin silang kakaiba. Sa gilid ng daan malapit sa kagubatan, may mga bagong bahay na parang biglang sumulpot lang. Mga kubo na gawa sa nipa at kawayan, pero mas madilim, mas matanda ang itsura. Ang mga bubong ay kulay itim na itim, at ang mga bintana ay walang kortina, parang mga butas na nakatingin sa kawalan. "Tatay, kailan nagkaroon ng mga bahay doon?" Tanong ni Teresita. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na umuusbong. Kumunot ang noo ni Lolo Ernesto. "Hindi ko alam, anak. Kahapon wala pa iyan." Baka mga bagong pamilya mula sa ibang lugar. Pero may mali. Walang tunog mula sa mga bahay. Walang usok mula sa kusina. Walang mga batang naglalaro. Walang mga aso na tumatahol. Parang puro anino lang ang nakatira roon. "Huwag mo munang lapitan," sabi ni Lolo Ernesto. Ang boses ay may bahid ng alalahanin. "Mamaya na lang natin tignan kung sino ang mga iyon." Pero hindi na nila kailangan pang lumapit. Dahil ng gabi, dumating na ang unang trahedya. Si Neneng, isang 22 taong gulang na babae mula sa kalapit na sitio, ay buntis na ng 8 buwan. Masayang naghihintay siya ng kanyang unang anak. Nagpaplano na siya ng pangalan, bumili na ng mga gamit para sa sanggol, at tuwing gabi ay kinakausap niya ang nasa kanyang tiyan. Pero nang umaga, natagpuan siya ng kanyang asawa sa loob ng kanilang bahay. Patay, ang tiyan ay butas, at ang sanggol ay wala na sa loob. Sumigaw ang buong barangay. Ang mga tao ay nagtipon sa bahay ni Neneng at nakita nila ang bangkay. Ang mukha ni Neneng ay puno ng takot. Ang mga mata ay nakaawang, at sa tiyan niya may malaking butas na parang hinugot ng isang matalas na kamay. Ang dugo ay tuyo na, at ang amoy sa silid ay nakakaduwal, halo ng dugo at kamatayan. "Aswang!" bulong ng isang matandang lalaki na kilala sa barangay bilang si Tatang Pedring. Ganito ang ginagawa nila. Sinisipsip nila ang mga sanggol mula sa tiyan ng buntis. "Nakita ko na ito noong bata pa ako." Nagsimula ang takot. Ang mga pamilya na may buntis ay nagsimulang magpuyat, naglagay ng asin at bawang sa mga pintuan at nag-orasyon ng rosaryo buong gabi. Ang mga ilaw ay pinanatiling bukas kahit nakakatulog na ang lahat. Pero hindi pa tapos ang kapahamakan. 3 araw pagkatapos ng kamatayan ni Neneng, si Aling Bebang, isang ina na may 3 buwang pagbubuntis, ay natagpo ang patay din sa parehong paraan. At pagkaraan ng 1 linggo, si Meli, isang dalaga na 5 buwan ng buntis. Lahat sila ay may butas sa tiyan at lahat ng kanilang mga sanggol ay nawala. Ang barangay ay naging tahimik na tahimik, puno ng takot at kalungkutan. Si Teresita ay hindi makatulog. Buntis din siya, 6 na buwan na. Tuwing gabi hinahawakan niya ang kanyang tiyan at nanalangin na huwag siyang maging susunod. Ang kanyang 2 anak ay natutulog sa tabi niya, pero kahit ganoon, hindi siya mapakali. "Tatay!" sabi niya isang gabi habang nag-uusap sila sa kusina. Ang mga kandila ang tanging liwanag sa silid. "Takot na takot ako. Paano kung ako ang sunod?
Paano ang mga anak ko? Hinawakan ni Lolo Ernesto ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala pero pinilit niyang maging matatag. Hindi kita pababayaan, anak. Pupuntahan natin si Mang Isidro bukas. Siya ang makakasagot sa atin. Siya ang tanging nakakaalam kung paano labanan ang mga ito. Si Mang Isidro ay isang kilalang albularyo sa kabilang barangay. Sinasabi ng mga tao na siya ay may alam sa mga espiritu, sa mga engkanto at sa mga aswang. Kung sino man ang may problema sa kaluluwa o sa kalikasan, siya ang pinupuntahan. May mga kwento pa nga na dati niyang tinulungan ang isang pamilya na may tinatawag na sumpa ng lahi. Kinaumagahan, pumunta sina Lolo Ernesto at Teresita sa bahay ni Mang Isidro. Ang matanda ay nakatira sa isang maliit na kubo sa bundok, nakapaligiran ng mga halaman at anting-anting na nakasabit sa mga puno. May mga bote ng langis, mga dahon ng mga puno, at mga bato na may nakaukit na mga simbolo. Lolo Ernesto, bati ni Mang Isidro nang makita sila, kahit hindi pa sila nakakapasok sa pintuan. Alam ko na kung bakit kayo narito. Paano ninyo nalaman? Tanong ni Lolo Ernesto, nagulat sa sinabi ng matanda. Naramdaman ko ang presensya nila. Sagot ng albularyo, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang mga aswang ay bumalik na sa Batangas at hindi basta-basta ang mga ito. Sila ay isang komunidad, isang colony na nag-migrate mula sa malayong lugar. Naghahanap sila ng bagong hunting ground. Ang mga lugar na dating tinitirhan nila ay naubos na. Paano natin sila mapipigilan? Tanong ni Teresita. Ang boses ay nanginginig. Hawak niya ang kanyang tiyan, protektado. Tumingin si Mang Isidro sa tiyan niya at tumango. Ikaw ay buntis, kaya kanila tina-target. Ang amoy ng dugo ng sanggol ay pumupukaw sa kanila. Para sa kanila, ikaw ay pagkain. Pero may paraan para protektahan ka. Ibinigay ni Mang Isidro kay Teresita ang isang anting-anting na gawa sa bakal at binendisyonan ng orasyon. May nakaukit na mga simbolo sa ibabaw nito, mga simbolong lumang-luma na. Isuot mo ito palagi. Huwag mo tatanggalin kahit kailan, kahit maligo ka pa. At sa gabi maglagay kayo ng asin sa paligid ng bahay ninyo. Gumawa kayo ng bilog. Huwag kayong lalabas ng bilog na iyon hanggang umagang-umaga. Sapat na ba yon? Tanong ni Lolo Ernesto. Hindi kumbinsido. Umiling si Mang Isidro. Hindi. Ang mga aswang ay malakas na ngayon dahil marami na silang nakain. Kailangan natin silang sugpuin. Pero hindi madali. Kailangan nating sunugin ang kanilang pugad at kailangan nating gawin ito sa tamang oras. Saan yon? Tanong ni Lolo Ernesto. Sa mga bahay na biglang sumulpot sa gilid ng kagubatan. Sagot ni Mang Isidro. Doon sila nakatira, pero huwag kayong pupunta roon mag-isa. Kapag handa na ako, sasamahan ko kayo. Kailangan kong maghanda ng mga gamit. Langis na bendisyon, mga anting-anting, at mga orasyon na makakapigil sa kanila. Umuwi sina Teresita at Lolo Ernesto na may pag-asa. Pero may takot pa rin. Gumawa sila ng bilog na asin sa paligid ng kanilang bahay at si Teresita ay hindi na nag-alis ng anting-anting. Tuwing gabi, nag-orasyon sila ng rosaryo at ang mga ilaw ay pinanatiling bukas pero ang mga aswang ay hindi tumigil. Isang gabi, mga bandang 12:00, narinig ni Teresita ang isang tunog sa bubong. Kaluskos, parang may gumagapang. Napaupo siya sa kama at tumingin sa kisame. Ang kaluskos ay lumipat mula sa bubong patungo sa bintana. Parang may naghahanap ng paraan para pumasok. Nanay, bulong niya sa kaliwang kwarto. Nanay, may narinig ako. Lumabas si Aling Rosa, ang ina ni Teresita, hawak ang kandila. Lumapit siya sa anak niya at umupo sa tabi. Ano iyon? May tunog sa bubong. Biglang may kumatok sa pinto. 3 beses. Mabilis, malakas. Sino yan? Tanong ni Lolo Ernesto, gising na rin. Tumayo siya at kumuha ng itak mula sa sulok.
Walang sumagot. Pero ang boses, isang babaeng boses, ay nagsalita mula sa labas. Teresita, buksan mo ang pinto. Gutom na ako. Nanginig si Teresita. Ang boses ay pamilyar, parang boses ni Neneng, ang babaeng namatay 3 linggo na ang nakakaraan. Huwag mong buksan, sabi ni Lolo Ernesto. Ang boses ay mababa pero matatag. Isa iyang aswang. Ginagaya nila ang mga boses ng mga patay. Pero ang kumakatok ay hindi tumigil. Lumakas ang katok at nagsimulang yumanig ang pinto. Ang bilog ng asin ay nagsimulang kumurap, parang may pumupukaw dito. May hangin na pumasok sa loob ng bahay, malamig at mabaho. Teresita, ibigay mo sa akin ang iyong sanggol. Kailangan ko lang ng kaunti. Hindi ko naman ikaw sasaktan. Ipangako ko. Humalis ka, sigaw ni Teresita. Luha na ang pumapatak sa kanyang mga mata. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. Biglang tumigil ang katok. Ang katahimikan ay mas nakakatakot pa. At ang boses ay naging mas malalim, mas nakakatakot. Parang hindi na boses ng tao. Hindi ako aalis. Darating ako bukas at kinabukasan at sa susunod na gabi hanggang sa makuha ko ang gusto ko. Kahit anong gawin mo, darating ako. Kinabukasan, pumunta si Lolo Ernesto kina Mang Rodrigo, ang kapitbahay nila na nawalan din ng asawa dahil sa mga aswang. Si Mang Rodrigo ay isang malakas na lalaki, dating sundalo, at may galit sa puso dahil sa pagkamatay ng kanyang asawang buntis. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at galit. Rodrigo, sabi ni Lolo Ernesto, kailangan natin ng tulong. Pupuntahan natin ang pugad ng mga aswang at susunugin natin. Hindi na pwedeng magpatuloy pa ito. Tumango si Mang Rodrigo. Ang kamao ay nakakuyom. Kasama ako. Gusto kong makapaghiganti para sa asawa ko. Para sa anak kong hindi man lang nakita ang mundo. Nagtipon sila ng mga kalalakihan sa barangay. 10 lalaki na may dalang itak, pana at bote ng langis. Kasama nila si Mang Isidro na may dalang mga anting-anting at orasyon. Ang mga lalaki ay may takot sa kanilang mga mata pero mas malakas ang kanilang determinasyon. Makinig kayo, sabi ni Mang Isidro bago sila umalis. Ang mga aswang ay mahina sa araw pero sa gabi sila ay mga halimaw. Kailangan nating atakihin sila ngayong tanghali habang natutulog pa sila at kailangan nating sunugin ang kanilang mga bahay, lahat. Kapag naiwanan natin kahit isa, babalik sila. Lilitaw ulit sila sa ibang lugar. Pumunta sila sa komunidad sa gilid ng kagubatan. Sa liwanag ng araw ang mga bahay ay mas nakakatakot pa. Ang mga dingding ay itim at ang mga bintana ay parang mata ng mga patay. Walang tunog, walang buhay. Ang paligid ay puno ng amoy ng kabulukan. Narito na tayo, bulong ni Lolo Ernesto. Simulan na natin. Binuksan nila ang unang bahay. Sa loob nakita nila ang mga taong natutulog pero hindi sila normal. Ang kanilang mga katawan ay may mga peklat, mga kuko na mahaba at ang kanilang mga mukha ay may bahid ng dugo. Sa sulok may mga buto ng mga sanggol. Ang amoy ay nakakaduwal. Sunugin na, sabi ni Mang Isidro. Walang pag-aatubili. Binuhusan nila ng langis ang bahay at sinindihan. Ang apoy ay kumalat ng mabilis at nagsimulang sumigaw ang mga aswang sa loob. Pero ang sigaw ay hindi tulad ng sigaw ng tao. Ito ay mas malalim, mas nakakakilabot. Parang mga hayop na nasasaktan. Lumabas ang ilan sa mga aswang. Ang kanilang mga katawan ay nasusunog pero patuloy pa ring lumalaban. Isa sa kanila, isang babae na may mahabang buhok at pulang mga mata, ay lumapit kay Lolo Ernesto. Ikaw, sabi nito, ang boses ay puno ng galit. Ikaw ang may kasalanan. Kayo ang pumunta sa aming teritoryo. Sumulong si Lolo Ernesto at tinaga ang aswang gamit ang itak.
Bumagsak ang nilalang, pero may isa pang lumapit. Mas malaki, mas malakas. Hinawakan nito ang braso ni Lolo Ernesto at hinila. Ang lakas nito ay parang hindi tao. "Tatay!" Sigaw ni Mang Rodrigo at tumakbo para tulungan. Pero naunahan siya. Ang aswang ay kinagat ang leeg ni Lolo Ernesto. Ang mga pangil ay lumubog sa laman. Bumagsak ang matanda sa lupa. Ang dugo ay dumadaloy. Pero bago siya tuluyang mamatay, hinila niya ang aswang palapit at sinaksak ito ng paulit-ulit hanggang sa mamatay din ito. Ang kanyang huling lakas ay ginamit niya para protektahan ang kanyang mga kasama. "Tatay!" Sigaw ni Mang Rodrigo at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Lolo Ernesto. Ngumiti si Lolo Ernesto. Ang dugo ay nasa kanyang mga labi. "Protektahan mo si Teresita at ang pamilya. Pangako mo sa akin." At pagkatapos, pumikit na siya. Umiyak si Mang Rodrigo, pero alam niyang kailangan nilang tapusin ang gawain. Sinunog nila ang lahat ng bahay at pinatay ang lahat ng aswang na lumabas. Ang labanan ay tumagal ng ilang oras, pero sa dulo, wala nang natira. Ang komunidad ng mga aswang ay nawala na at ang kanilang abo ay nalipad sa hangin. Bumalik sila sa barangay na may tagumpay, pero may kalungkutan. Inilibing nila si Lolo Ernesto sa tabi ng kanyang lupang sinasaka. Ang buong barangay ay dumalo sa libing at lahat ay umiyak para sa bayaning namatay. Ilang buwan pagkatapos, ipinanganak ni Teresita ang kanyang pangatlong anak. Isang babae, malusog at malakas. Pinangalanan niya itong Estrella bilang parangal sa kanyang ama na naging bituin ng kanilang pamilya. Si Mang Rodrigo na walang pamilya na ay naging malapit sa kanila. Nag-aalaga siya kay Aling Rosa at sa huli, pinakasalan niya ito upang magkaisa ang dalawang pamilya. Naging ama rin siya ni Teresita at ng kanyang mga anak. Ang dalawang pamilyang nawalan ay naging isa. Ang baryo ay bumalik sa normal. Ang takot ay unti-unting nawala. Ang mga tao ay nagsimulang magtanim ulit. Ang mga bata ay naglaro at ang buhay ay muling naging payapa. Pero si Teresita ay hindi kailanman nakalimot. 5 taon nang lumipas. Si Teresita ay 34 na taong gulang na. Ang kanyang mga anak ay lumalaki na at ang buhay ay muling naging payapa. Si Estrella ay 5 taon na, matalino at makulit at palaging kasama ni Teresita sa palayan. Pero isang gabi, habang naglalakad siya mula sa palayan, may narinig siyang balita mula sa katabing barangay. May mga bagong bahay na biglang sumulpot sa gilid ng kagubatan. May mga babaeng buntis na nawawala. May mga bangkay na may butas sa tiyan. Napatigil si Teresita at tumingin sa direksyon ng kabilang bundok. Ang hangin ay malamig at sa dilim, parang may mga matang nakatingin pabalik sa kanya. Bumalik na sila, bulong niya. At alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Dahil ang mga aswang, tulad ng kadiliman, ay hindi kailanman tunay na namamatay. Sila ay lumilipat lang, naghihintay, nag-aabang ng bagong sanggol na kakainin. At sa Batangas, sa malalim na bahagi ng kagubatan, ang lihim ng baryo ng mga aswang ay patuloy na nabubuhay. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para mawala pa ang mga ganitong kwento.